Hello, good morning again sa lahat ng mga ka-amigo po. Mag-ingat sa rin, God bless everyone. Siyempre, huwag kalimutan magdasal po. Dahil po, na sa mga account ninyo, regarding sa account, maraming mga hacker ang mga modus ng what they called scam ng hacker po. Marami po dyan. So, at siyempre, huwag basta-basta mag-link na mga link na makita ninyo dahil yan po ang mga taong mga what they call hacker at mga scammer po. So ngayon ay tuloy po tayo sa controversial na problema ng Pilipinas regarding po sa flood control po. So meron na mga what they call push project, meron pang what they call mga damage project na lahat na anomalies po. So pakinggan natin ang balita tungkol po ito. So makinig po tayo. Yung mandato, magkaiba yung objective, magkaiba yung function. Opo. So hindi pwedeng sabihin na may conflict. Tulad ng una-una ng parang hinaing ni Senator Marcoleta noon na pinulaan niya si Senator Soto at Senator Pangilinan nung nag-propose na mag-create ng independent body na ito na nga, ginawa na nga na. Ito po ang si grupo po ng gagawa po ng independent investigator po. Maliban po sa Senado, pag-imbestiga sa flood control ay mayroon namang bago na what they call independence committee pag-imbestiga ng flood control syndicate ghost project ng Pilipinas po. Ang kanyang pananaw noon, parang iniinsulto raw siya. Kasi alam mo na, may nagpadala sa akin ng clip ng kanyang TV program, I think August 29, na parang minamasama niya yung proposal ni na Senator Kiko, Senator Tito, na mag-create pa ng independent body para raw insulto sa kanya. At parang sinasabing, hindi ba kayo believe sa aking capability na mag-lead ng investigation ito? Ang yun nga, dapat malinawan ni Senator Marcoleta, magkaiba yun. Oo. Kasi sa amin, legislative inquiry, unit of legislation, yung independent commission, ito yung talagang executive function ito na kinreate patungo doon sa pagpapile ng mga kaso sa mga may kinalaman. Ayun pa na. Senator, dun sa independent commission na bubuin, para po sa inyo, sino yung fit para Yan, dito? At ano yung nakikita natin na timeline sa pag-imbisiga po nito, Sen? Hindi para sa akin na mamili kasi kung nag-create ang Pangulo, ang alam ko, meron na siyang nasa isip nila kung sino yung magko-compose ng commission. Ang isa lang na aking information na in-offer yung pagiging miyembro, hindi pang mag-lead kay Mayor Magalong at ito'y mukhang inclined siya na tanggapin. So magandang ano yun. That's even better kung magiging bahagi si Mayor Magalong ng komisyon. No? Dahil malaki may tutulong niya, marami na siyang information na nakalang pati ebidensya, sinasabi niya. Ako naman, may capacity, kung ano man yung nakalat kong information, if requested, I'll be more than willing to share to assist the commission para mapadali din yung kanilang. Yan po ang balita tungkol po sa bagong what they call plans to investigate ng flood control project ng Pilipinas sa pagbuo ng bagong independence commission po. Yan po. So wala pang balita kung sino-sino yung mga member dyan. Okay. So again, thank you po sa lahat at don't forget to like to share po. So pasalamatan din natin si Atty. Victor Rodriguez at si Congressman Davao 3rd District po sa pagbulgar ng what we call insertion of what we call 325 Bicam report po. So siya po ang nagbulgar sa Atty. 3rd District po ng Davao District 3 regarding sa Bicam report insertion of 241 billion po. So yan na po ang problema. Okay, thank you po sa lahat. Bye-bye po. God bless.